Ano ba? Kininga po natin natin ito. Kaya po, kung meron, kung sinasabi natin receiving God's gift, kung ating mapagnilayan, kung meron tayong biyayang tinatanggap, meron nagbibigay. May binibigay at may tumatanggap. Na alam natin na walang ibang nagbibigay, kundi ang ating Panginoon Diyos. Si Yahweh El Shaddai. Kanina, ibinigay niya, sinasabi niya God's love. Diba? Ibinigay sa atin, naranasan natin sa pamagitan ng kanyang pagbibigay sa kanyang bugtunan. Biyaya. Biyaya o ligtasan. Ngayon naman po, yung mga kaloob na kanya ibinibigay, napauna ko na po sinasabi. Nung tayo pinanganak, biyaya ng buhay, unang natin liwanag. At yung, di ba, lumabas ng bata, ano ang sigaw? Uha! Uha! Pagpupuri sa Diyos na siya nakalabas. Biruin mo na 9 months na sa loob. E kung hindi siya nakalabas doon, ang iba ay hindi pinanat, lumabas na patay. Ngunit tayo'y nabubuhay hanggang sa ngayon, kaya tayo'y mapalad nakatanggap ng biyaya. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya sa maliit man o sa malaking biyaya natin nasa natin tinanggap, dapat natin pasalamatan. Dahil ito'y binigay, pinagkaloob ng Diyos sa atin ng mula sa kanyang puso. Sabi nga, ang Diyos, pag nagbigay, yung talagang the best at usapin. Ayun ba? Hindi nagbibigay ng pipinsugin lang o ano. Biro mo, sa ating panalangin, naway magkaroon tayo ng boyfriend o magkaroon ng girlfriend. Di ba? Di nagtagal, hindi ng girlfriend o boyfriend. Nagkaroon ng pagkakasundo, nag-asawa. Biyaya yun. Hindi ba biyaya yun? Ang dami nga hindi nag-asawa, lang nagkulangin eh. Kaya, hindi natin, simple, pero biyaya kaloob ng Diyos. Hindi lang nagkaroon ng boyfriend o girlfriend, hindi nagkasal, binigyan pa ng anak. Kaya sabi nga, ang Diyos, pag nagbigay, higit pa sa ating pangangailangan. Naniwala mo kayo mo? Mabilit po ang Diyos. Kaya, ang mga kapatiran natin, naghihingi ng panalangin, may pag-pray, dahil may interview sa trabaho, hinihingi sa Diyos. Nag-interview, tinanggap, hindi lang sa tinanggap. Meron pa siyang tinanggap na sweldo pagdating ng katapusan. Biyaya ng Diyos. Tayong lahat ay nabubuhay, lahat na natin tinatamasa ay biyaya ng Diyos. Maliban lang sa kasalanan. Maliban sa kasalanan. Hindi yan biyaya ng Diyos. Biyaya yan ng kalaban. Kaya ang dapat natin, yun na ang dapat natin mag-ingatan. Ipanahon, narinig natin, mahina ang sinasabi ng Brother Roy sa kanyang pagbabago. Ano ang magandang natin magpansin? Sa isang tao hindi nagbabago, limitado ang biyaya na tatanggap. Lalo na ang biyaya ipinangako ng ating Diyos. Nawala na ba? Ang Banal na Espiritu, buhay na lang niya. Sa aking buhay, dumaranas na ito. Nung wala pa ako sa buhay ng Diyos, may mga biyaya. Dumarating. Ngunit yung mga biyaya ngayon ay panandalian lamang. Nakapagbibigay, kasiyahan, ngunit panandalian lamang. Iba ang kaligayahan aking natanggap sa biyaya na kaloob ng ating Diyos. Yung magkaroon ka ng kapanatagan, kasiyahan na mula sa loob ng ating puso. Oo, marami ang tumawa, pero hanggang sa labas lang. Hindi po ba? Kaya tinanong po natin ang ating kapatid kung talagang tumawa ba ng gulas ko. Hindi po? Kanina, naramdaman ko. Ang hirap. Ngunit, sabi ko nga, parang maganit ang dami ng Banal na Espiritu. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ipinagkaloob sa atin, naranasan natin ang mga ngiti at halakak ninyo. Ang ating mga kasiyahan, ating mga pagpupuri pagsayaw ay nararamdaman ko nagkaroon ng buhay sa pamagitan ng paglukog at pagsama ng Banal na Espiritu. Amen?
Purihin po ang Diyos. Kaya nga po, sabi kanina sa talk ni Brother, nung siya hindi pa nagbabago, iba ang mga naramdaman ng minsan parang puno ka ng problema, puno ka ng mga pagsubok, puno ka ng mga yung parang puno yung puso mo ng mga lalaki. Ano ang kulang mo? Kung ating magnilayan. Kasi naranasan ko yan. Nung wala pa ako sa buhay ng Diyos, parang hinahanap-hanap mo kung ano nga pa talaga ang bigay ng tunay na kaligayahan sa iyo. Kasi parang napakabigat sa ating puso kapag mayroong hadlang. Kaya nga sabi ko nga, kung papaano natin matanggap yung pangako ng Panginoon. Kailangan meron tayo ng gagawin. Hindi lang basta na pagtuwag kayo ay okay na, ayos na, wala na tayo gagawin. Meron tayong proseso kung gagawin doon. Sabi nga, para matanggap natin yung pangako ng Diyos, yung kanyang banal Espiritu, kailangan maging bukas tayo. Bukas ang ating kaisipan, bukas ang ating puso. Para saan naging bukas? Bukas sa pagtanggap ng kanyang salita upang dahil sa kanyang salita, sabi ng Panginoon na ito'y makapangyarihan, makapagbibigay sa atin tungo sa pagbabagong buhay at tuon natin maranasan ang ipanang-araw ng ating Panginoon. Amen? Purihin po ang Diyos. Kaya nga po, sabi nga sa ating paglilingkod. Sa ating paglilingkod. Kung halimbawa tayo naglilingkod lang na parang basta-basta lang. Kung baga binigay natin sa ating Panginoon ating paglilingkod, yung ating time, na parang, sige, parang attendance lang, o ba para sabihin nandoon, hindi ka ligod-lugod sa Diyos. Wala tayong reward sa ating. Ngunit, pag ibinigay natin ito, na talo sa ating puso, yung talagang para sa Kanya, inaalam sa Kanya, may mararamdaman tayo. Kung hindi man sa mga material sa ating sarili, yung pagngiti pala, napakaluwag ng sarili, napakasarap na. Hindi mo ba? Dahil ang pagngiti, pagtawag, ay hindi nalibig. Ang mga anak ni Yahweh Shaddai, pag ibinigay sa Kanya, ang talagang para sa Kanya. Dahil ang Diyos nagbigay sa atin, talagang, sabi ko nga, the best at pinapakinabangan. Ibigay rin natin sa Kanya yung the best. Yung Kanya ikinaganak, dahil meron siya, ibabalik sa Kanya. Kung hindi man sa material, sa ating mga pagkalusugan, sa ating kaligtasan, tayo hindi mapapahamak, tayo ay magkaroon ng tawag nito, na kahit maraming alalahanin, parang tranquila pa rin tayo. Kaya naranasan ko nung huling lindol, Friday, dilumindol. Sabi na, belindol, naramdaman ko na. Mas malakas kasi nakauna, 5.4. Mas malakas nga, nasa loob kami ng kampalamig. Sumisigaw mo lindol. Pero tinan mo ang ibang mga kasamahan, takot-takot. Takot-takot. Bakit? Bakit siya takot-takot? Ako, hindi ako natakot, normali na. Tawagan agad sa mga pamilya. Kumusta kayo? Ako talagang sila pa rin. Bakit? Bago ako umalis sa bahay, ipinagkitiwala ko sa Diyos. Ang Diyos ang siya. Purihin ang Panginoon. Yung ba ay biyaya? Biyaya ng Diyos. Kaya tayo narito. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo tinawag at tayo itumugon. Na dapat tayo ay nasa kasiyahan. Katulad ko, yung inaanak ko nag-birthday. Diba? May kasiyahan. Ngunit, sabi ko nga, pag tayo naglingkod sa Diyos, ibigay natin. Dahil mayroong sukli ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayon po,